Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang umaga pong ulit sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay mag-share na naman sa inyo ng salita ng Diyos. Pero unahin po muna natin ang magpagabay, magpasama tayo sa ating Diyos sa ating pag-aaral ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Dahil Lord, muli mo na naman kami pinagsama-sama para makinig ng iyong mga salita. Lord, I pray na muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan, Lord. Buksan yung aming mga puso at isipan sa aming mapapag-aralan at maririnig upang ito'y lubusan naming maunawaan. Muli mo po akong samahan, Lord, dahil hindi ko po ito kaya kung hindi mo po ako tutulungan at sasamahan. Upang ang lahat ng aking sasabihin ay puro salita mo lamang, O Diyos. Maraming salamat po at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Itutuloy na po natin yung chapter 23 ng 2 Kings. Pero unahin ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, naumpisahan nga natin kahapon ng umaga ang chapter 23 na sinabi nga yung reforma ni Josiah dito mga kapatid. Pinatawag niya ang mga high priest, mga kapatid, di ba? At sinabi niya lahat yung mga dapat gawin, yung mga marami siyang pinagiba, marami siyang pinasunog ng mga Diyos-Diyosan, At sabi dito sa continuation, sa verse 10, giniba rin ni Josiah ang Tophet na nasa Hinnom Valley para wala nang makapagsunog ng mga anak nila bilang handog sa Diyos na si Molech. Inalis din ni Josiah ang mga kabayo na sabi dito, dinedicate ng mga hari ng Juda sa pag-worship sa araw. Doon ay may entrance ng temple ni Lord. Ang mga ito ay nasa may kwarto ng high official na si Nathan Melech na nasa loob ng courtyard. Ang mga ito ay sinunog din ni Josiah ang mga karwahe na ginagamit sa pagsamba sa araw. Pati araw po dito ay ang kanilang sinasamba. Verse 12, giniba rin niya ang mga altar na sabi rito, pinagawa ng mga hari ng Juda sa bubong ng kwarto ni Ahaz sa itaas. Pati ang mga altar na pinagawa ni Manasedon sa dalawang courtyard sa temple ni Lord. Sabi na pinagdudurog ito ni Josiah at itinapon sa Kidron Valley. Sinira din niya ang mga altar sa mataas na lugar sa east ng Jerusalem sa gawing south ng Mount of Olives. Pinatayo ni King pinatayo ni King Solomon ng Israel ang mga sambahang ito para sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan na sina Astarte na Diyos ng mga taga-Sidon. Sabi pa dito, Chemosh na Diyos ng Moab at Milcom na Diyos ng mga taga-Amon. Pinagdudulog ng hari ang mga haligi at pinagputol-putol ang mga ribulto ni Asherah. Sabi rito, tinambakan ng mga buto ng tao ang mga lugar na
na dating kinatatayuan ng mga haliging ito. Tinanggal niya rin ang altar sa Bethel at ang altar sa mataas na lugar na pinatayo ni King Jeroboam na anak ni Nebat, na naging dahilan kaya nagkasala ang Israel. Dinurog niya at sinunog ang mga ito, pati na ang rebulto ni Asherah o Asherah, tama. Nung makita ni Josiah ang libingan sa bundok, pinahukay ang mga kalansay doon at pinagsusunog sa altar para bastusin ito. Sa ginawa niyang ito, nangyari ang sinabi ni Lord na pinoclaim ng propeta nung nakatayo si King Jeroboam sa may altar at nagse-celebrate sila ng fiesta. Tumingin si Josiah sa paligid at nakita niya ang libingan ng prophet na nagprapasin ito. Pinasabi ni Josiah, "Kaninong puntod yung nakikita ko?" sabi niya. Sumagot ang mga taga roon, "Puntod po yan ng propeta na mula sa Juda. Siya po ang nagprophecy ng mga bagay na ginawa mo laban sa altar sa Bethel." Sinabi Josiah, "Huwag niyong galawin ang puntod na yan. Huwag niyong gagalawin ang mga buto niya." Kaya di ginalaw ang mga buto ng prophet, pati ang mga buto ng prophet na galing sa Samaria. Tinanggal din ni Josiah yung lahat ng altar sa mataas na lugar sa mga bayan ng Samaria na pinatayo ng mga hari ng Israel at naging rason kaya naggalit si Lord. Ginawa niya rin sa mga ito yung ginawa niya sa mga altar sa Bethel. At verse 20, mga kapatid, pinatay ng hari ang lahat ng mga priest na nagsiserve sa mga altar sa mataas na lugar at sinunog ang mga buto ng, sabi rito, ng tao sa mga altar. Tapos bumalik siya sa Jerusalem. Pinagpatuloy niya yung kanyang ginawa, mga kapatid. Pinagpatuloy niya yung pagsisira ng mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga buto ng mga taong sumasamba doon. Pinasunog niya yun. Pinaalis niya yung ibang mga puntod doon. Doon lang sa propeta nga nagprophecy na gagawin niya yun, dudurugin ng mga batong yun, ang mga Diyos-Diyosan yun, mga susunugin yun. Pinaalis niya yung mga pinagsusunugan ng mga tao para ialay sa Diyos-Diyosan. Marami siya talagang giniba, sinira, itinapon, winasak, pinulbos, mga kapatid. Na dito, sinasabi rin sa atin, sa ating pagkatao, sa loob ng ating puso, marami ring nakatago na dapat mawasak, na dapat durugin, na dapat gibain. Yan din yung mga nasa puso natin, galit, inis, kayabangan, yan ang dapat mawala sa atin. Yung alalahanin, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Marami tayong dapat sirain sa ating buhay sa mga paulit-ulit na ginagawang kasalanan. Maraming bagay tayong dapat wasakin sa ating buhay upang makapasok muli ang ating Panginoon sa ating mga puso. Kasi marami nakalagay dyan. Marami nakasiksik na mga bagay-bagay na iniisip natin, na gusto natin na mga hindi nakakalugod sa ating Diyos, na dapat din natin sinisira at inaalis ito sa ating puso, isipan at buong pagkatao upang dumaloy sa buhay natin at kumilos ang Holy Spirit, mga kapatid. Yan ang tinuturo sa atin ngayon. Marami tayong dapat wasakin. Dapat nating linisin ang ating puso at kaluluwa para yung connection natin sa Diyos ay magpatuloy. Kasi sa dami nating mga pinag-iisip, sa masama nating ugali, yan na nakakahadlang kung bakit hindi naririnig ng Diyos yung ating mga panalangin,
Pero kung kagaya ni Josiah, ni Haring Josiah, na nilinis niya ang lahat para hindi magalit ang Diyos, gawin din natin ito. Linisin natin ang lahat sa ating buhay, sa ating pamilya, upang hindi magalit ang Diyos. Ulitin ko, upang ang connection natin sa Diyos ay magpatuloy. Yan ang gusto ng Diyos na gawin natin ngayong araw na ito, mga kapatid. Ang maglinis ng buong puso at kaluluwa at magtiwala sa Kanya na hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan. Salamat sa salita ng ating Diyos. Sa ating nabasa, mga kapatid, chapter 23, part 2. Mga kapatid, at meron pa po tayong part 3 ng chapter 23. I pray na sama-sama natin na balikan ito bukas ng umaga. Muli tayo magpapasalamat sa Diyos dahil kinausap niya tayo, pinaalalahanan tayo, pinaglilinis tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Yes, Lord, Father God in heaven, salamat. Maraming salamat. Dahil dito inuutusan mo kami. Halinisin namin ang aming puso, isipan, kaluluwa at buong pagkatao, Lord. Pinawawasak mo yung mga masamang ugali, pangit na mga isipin, na mga pananalita, yung mga nandyan sa aming mga puso na galit, kayabangan, pagtatampo. Pinapasira mo ito sa amin. At ikaw lamang ang dapat naming sambahin, Lord, dahil ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Lord, salamat sa paalala at inuutos mo sa amin na naman ngayong umagang ito. Salamat sa iyong salitang makapangyarihan na tutulong sa amin para kami maging malinis at maging karapat-dapat na kami ay lumapit sa iyo at humingi sa iyo, Lord. Maraming salamat sa pagkakataon. Hindi lang sa akin, sa lahat ng tao, binibigyan mo ng isang pagkakataon upang maging maayos, malinis ang buhay, malinis ang pagkatao, malinis ang kaluluwa. Salamat, Lord, sa pagkakataon ito. I pray maraming makarinig at makapagbasa ng iyong mga salita sa tulong ng Holy Spirit at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain, Lord. Magpapasalamat din ako sa lahat ng biyaya na palagi mo pinagkakalob sa amin, na kahit kami makasalanan, tinutulungan mo pa rin kami, pinalalakas, pinagagaling sa lahat ng sakit ng karamdaman, tinutulungan mo pang magtagumpay sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil tunay mo kami mahal. Salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po, salamat po, salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Dahil kasama natin siya, narinig niya ang ating panalangin. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Bukas po muli. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.